Po mga kababayan, si Dante Maravillas. O, kumusta na niya Mr. Maravillas si Martin Romualdez? Ayon, binananta na naman po ni Senator Marcoleta. Ayaw tantana, nag-privilege speech si Marcoleta. Gusto talaga niya Mr. Maravillas, si pin down si Martin Romualdez. Yan ang gusto nilang mangyari. Kasi pag napin down nila si Martin Romualdez, gusto nilang iugnay sa ating Pangulong Bongbong. Yan ang objective ng kampo ng mga Duterte. Nakita ninyo si Chavit Singson. Nagpa-press con din. Ang tinuturo talaga nila na mastermind yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At saka siyempre si Martin. Nag-privilege speech si Marcoleta sa Senado. Hindi matunawan, mga kababayan, yung testigo niya, si Gutesa, ibalik niya muna sa Senate investigation, si Gutesa. Yung testigo na nagtuturo kay Martin Romualdez. Ang problema, yung witness niya, mga kababayan, peke yung notaryo. Sirang-sira si Marcoleta, mga kababayan. Hindi matunawan. Kaya nag-privilege speech na naman. Binubuhay yung issue laban kay Martin Romualdez. At may mga kwento na ang sabi gustong filean, mga kababayan, ng plunder case si Martin. Paano magkakaso ng plunder si Martin? Wala man pong nagtuturo sa kanya ng direkta. Kahit si Diskaya po, walang personal knowledge. Name dropping lang yung nangyari, mga kababayan. Si Chis Escudero, maniwala pa tayo. Tinuro mismo ni Joseph Bernardo, di ba, sa Senate investigation. Hindi pa rin matunawan si Senator Marcoleta, mga kababayan. Sabi rito sa report ng GMA 3 hours ago. The issue then is no longer whether wrongdoing was committed, but the extent of his role in allowing it. Senator Rodante Marcoleta on Monday said the former speaker and incumbent later Representative Martin Romualdez may still be considered a mastermind of the flood control corruption if he created or tolerated an environment where anomalies could flourish. Yan yung sagot niya, mga kababayan, sa sinabi ni Martin kasi sa video. Di ba? Noong April 21, nag-post ng video si Martin Romualdez. Sabi ni Martin Romualdez, how can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only part of the branch of government, the legislature. At saka yung budget po, hindi lang naman yung Congress yung nag-approve niyan, pati yung Senado. Napakaraming kamay ang humahawak sa budget. Nag-originate, mga kababayan, sa executive. So ang tanong, tama, paano anya ako naging mastermind? Galit si Marcoleta. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Martin. Pilit niyang dinidiin. Si Martin Romualdez, pilit mong dinidiin. Yung kasama mong si Chis Escudero na direktang tinuro ni Joseph Bernardo. Tahimik ka, kasi kalyado mo. Tama, mga kababayan? Ayan, si Marcoleta, hindi matunawan. Nag-privilege speech kahapon. Mr. President, the former speaker also issued a statement that should deeply concern this institution and the entire nation. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and the past administrations. What does this mean? If you're a night. This is not only a tacit admission that he is part of the whole mess, but also his preparedness to drag all others involved with him. Para bang sinabi niya na kung babagsak man siya, Ginoong Pangulo, hindi siya papayag na siya lang ang mag-isa. Ihilahin din niya ang iba pababa kasama niya. Nagsasabi lang ng totoo si Martin Romualdez. Kasi sabi ni Martin, hindi niya ako papayag na maging fall guy. Hindi niya ako papayag na maging scapegoat.
na siya yung dinidiin pagkatapos yung mga totoong sangkot sa korupsyon, past and present administration, libre. Alangan man siya mga kababayan yung hahayaan niyang madiin siya pagkatapos yung mga totoong sangkot, libre. Hindi man po bobo si Martin Romualdez, matalino siya. Kung ididiin niya ninyo ako, kakalad ka rin ko kayo. Tama yon. Kasi siya yung hindi sangkot, siya yung dinidiin. Di kalad ka rin niya yung mga totoong sangkot. Tama, mga kababayan? Siya voluntaryo na nagpaimbestiga at tanda niyang harapin. Ang problema, may mga naglalaro at siya mga kababayan napakalinaw. Walang direkta na nagtuturo sa kanya na may personal knowledge. Puro hearsay. Yung witness ni Marcoleta, piki yung notaryo. At maging mga kababayan si Diskaya, ito yung sinabi. Malinaw ang kwento. September 9, 2025, sabi ni Diskaya, I have no direct transaction with Romualdez Co. in project kickbacks. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon sa kanila. Diskaya said in an opening speech, is slightly backtracking from his statements at the counterpart probe in the Senate. Baka po nagagamit lang po ng mga politiko ang inyong pangalan. Ayan napakalinaw. Ito ang mga naririnig ko lang na mga salita mula sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po ang obligasyon dahil dadalhin sa inyo. Pero transaction sa kanila, wala po. Ginagamit yung pangalan ni Martin Romualdez kasi speaker siya. Pinagkakitaan yung pangalan ni Martin Romualdez ng ilang mga totoong sangkot. Kaya yun nagsabi si Martin, kung ako gagawin ninyong scapegoat, hindi ako papayag. Kung ako gagawin ninyong fall guide, sino man ang papayag sa ganon? Sa totoong sangkot, hindi ako papayag. Kakalad ka rin ko kayo. Yan ang banta ni Martin Romualdez. Past and present administration. Tama lang yon para ang maparusahan yung totoong nagnakaw, hindi yung itinuturo lang na name drop. Walang direktang testimony po. Other than yung kay Gutesa, na hindi naman mapanindigan ni Gutesa, yung witness ni Marcoleta, kasi mas familiar si Marcoleta kaysa sa mismong witness niyang si Gutesa. Pinagtatawanan yung witness ni Marcoleta, kamot olo. Di ba? Kamot olo. Kinotes ni Marcoleta. Huwag ka niya nagmamadali. Basahin mo lang niya. Paragraph 20 niya. Basahin mo lang niya yung pinapabasa ko sa'yo. Kaya pag nagpapaniwala kayo sa kwento ni privilege speech ni Marcoleta, malilihis kayo sa totoong issue. Kasi ang agenda nila malinaw, ipin down si Martin Romualdez para damay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang agenda ng kampo ng mga Duterte. Huwag tayong papayag sa kanilang kasinungalingan po. Pagkatapos kay Chis Escudero na may direktang tinuro direkta mismo ni Roberto Yusik Bernardo, tahimik itong si Marcoleta. Ito yung plunder talaga. I-compare natin. May direct admission ng 30 million donation mula kay Lawrence Lubiano, yung kontraktor, barkada ni Chis Escudero. May detalyadong affidavit ni Roberto Bernardo. May specific na oras, lugar, halaga 280 million na kickback. May role sa BICAM 2025 up
142 billion na insertion. Ibig sabihin yan, may detalye, may documentation, may verifiable trail. Kay Romualdez naman po, peke yung affidavit, testigong walang personal knowledge, walang financial records, walang direct link. So ano ang ibig sabihin? Yung narrative, mga kababayan, narrative lang, walang substance. Kamot ulo, yung testigo at nawala na lang bigla si Gutesa. O ngayon, hindi matahimik si Marcoleta, nag-privilege speech na naman po kahapon para idiin si Martin Romualdez. At pinapalitaw ngayon ng kanilang mga kaalyado na pa-filean, dapat daw filean ng plunder. I-establish mo na ninyo yung facts. Kung may plunder. Di ba? Hindi yung puro kwento lang. Itong kay may direkta, kasi 50 million yung threshold sa plunder. Malinaw na plunder ito. Yung kinasangkutan ni Chis Escudero. Pero kay Martin, puro aka-aka, chismis. Puro aka-aka. So hindi tatayo po ang kaso kung base sa haka-haka. Tama? Sa plunder mga kababayan, ebidensya lang ang kikilalanin ng batas, hindi kwentong kutsiro. At puro haka-haka, tapos yung testigo, hindi na nagpakita. Peke yung notaryo nang nag-execute ng affidavit. Hindi tatayo ang ganyan. Doon pa lang sa affidavit na peke yung notaryo, bagsak na po. So kung wala pong patunay, wala kang kahit anong kaso, natatayo po sa hukuman. Ganon lang yon mga kababayan. Hindi matahimik si Marcoleta. What? Ayan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.